Mr. Silent Channel. Kabanata 441 hanggang 445. Liham. 0441. Napakurap si Yefan, anong klaseng bisita? Pumunta ka at tingnan mo, malamig na tugon ni Chenya. Habang naglalakad si Yefan, bamantong hininga siya at umiling, Sister Chenya, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi mo ako kapatid. Sinaman siya ng tingin ni Chenya. Sige Ate Chenya, sabihin ko sa iyo, hindi okay na malamigan ka. Hindi ka Mr. Su, mukha kang diwata, at kahit gaano kaganda. Ikaw, tinatawag kang malamig na dilag. Sa normal na mukha, ayaw mo pang maging sweet, paano ka magkaka-boyfriend in the future? Mapait na sabi ni Yefan. Ngumisi si Chenya, I'm sorry to disappoint you, may boyfriend na mahal ako. Huwag kang abalahin. Natigilan si Yefan at ngumiti, hehe, totoo o mali. Labanos at hukay talaga, kakaiba ang lasa ng boyfriend mo, pagpalain ka. Anong ibig mong sabihin? Galit na galit si Chenya na muntik na siyang mapatalon, masyadong mura ang lalaking ito. Tumawa si Yefan, at mabilis na pumasok sa opisina ng presidente, sinamantala ito at tumakbo palayo. Pagkapasok niya sa opisina, nakita ni Yefan ang isang gwapo at determinadong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maitim na mahabang Amerikana, nakaupo sa sofa na walang galit. At si Su Qingzhou ay hindi umupo sa upuan ng kanyang amo sa pagkakataong ito, ngunit umupo din siya sa sofa ng magalang. General Shu. Natigilan si Yefan. Nalaman niya na ang taong dumating ay ang ama ni Shu Lingshan, si Major General Shu Minggayo. Nakita ni Shu Minggayo si Yefan at nakangiting bumangon, ngunit sanay na siya sa tuwid na mukha, at ang kanyang ngiti ay matigas. Yefan, nandito ka ba? Ang tono ni Shu Minggayo ay mas magalang kaysa dati. Kumislap ang mga mata ni Su Qingzhou, tahimik siyang nag-alok ng upuan, at sinabi kay Yefan, halika at maupo, hinahanap ka ni General Shu. Sa harap ng mga tagalabas, at alam ni Shu Minggayo na ang dalawa ay kasal, kaya gusto pa rin ni Su Qingzhou na bigyan ng higit na mukha si Yefan. Hindi inaasahan ni Yefan na magiging matino ang kanyang asawa. Naupo siya sa sofa nang walang ingat at nagtanong, General Shu, bakit ka naririto bigla? Kumusta ang paggaling ng iyong tiyahin? Nagpasalamat si Shu Minggayo sa kanya, salamat sa iyo. Na-discharge na ang asawa ko sa ospital, at maayos na ang lahat. Mabuti yan, nakangiting tumango si Yefan. Nandito ako sa pagkakataong ito, hindi lang para magpasalamat sa pagligtas mo sa asawa ko, kundi para magpasalamat din sa ngalan ng pamilya namin Shu. Opisyal kaming lumagda sa isang tipan sa Taijimen, at bibigyan ng Taijimen ang aming pamilya Shu ng suporta sa sinaunang martial arts bawat taon. Ang bakante ng aming pamilya Shu sa mga sinaunang mandirigma ay sa wakas ay kumpleto na. Sinabi ni Shu Minggayo ang mga salitang ito, namumula ang kanyang mukha, halatang tuwang-tuwa sa sitwasyong ito. Wala lang, nangako akong hahayaan ang pamilya mong Shu na maging isa sa 5 sikat na pamilya. Bagamat maaaring hindi nito mapipaga ang lumang 5 pamilya, hindi bababa sa hindi magiging problema para sa iyo na maging kapantay mo sila, sabi ni Yefan. Sumimangot si Su Qingzhou at nagtatakang nagtanong, iyan ba ang ginawa mo noong pumunta ka sa Taijimen ilang araw na ang nakalipas? Hoy! Nga pala, hiniling ako ni Taijimen na maging panauhin, at hiniling ko kay Taijimen na tulungan ang pamilya Shu na linangin ang ilang mga sinaunang tao. Mga talento sa martial arts, huwag masyadong lumayo. Nagkibit balikat si Yefan. Hindi ka ba pumunta sa pinuno ng Tai Chi sect para ayusin ang account? Bakit ikaw pa rin ang pinuno ng Tai Chi sect? Hindi makapaniwala si Su Qingzhou, paano nagawa ng taong ito? Nagpout si Yefan, mahabang kwento ito, gagawin ko pa rin, kakausapin kita mamaya. Sinabi ni Su Qingzhou, kalimutan mo na ito, hindi na kailangang sabihin, hindi ako interesadong magtanong pa. Talagang wala siyang interes sa mga bagay na ito ni Yefan. Hanggat alam niyang neresolbo na ang usapin, hindi siya mag-aabala na pakialaman ang ginagawa ni Yefan. Nang makita silang dalawa na medyo matalik na nag-uusap, sinabi ni Shu Minggayo na may maalalahang ngiti, Yefan, paulit-ulit mo akong hinahangaan sa iyo, sa susunod na may oras akong pumunta sa Socheng, hihintayin ka na ng aming buong pamilya. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Sinabi rin ng aking ama na ang kapalaran ng pamilya Shu ay muling isinulat dahil sa iyong hitsura. Ikaw ang marangal ng aming pamilya Shu. Kinaweyan ni Yefan ang kanyang kamay, maliit na bagay lang, pag-usapan natin ako. Hindi para sa kapakanan ng pamilya Shu mo, para lang makapag-relax si Shanshan. Siya nga pala, kapag maayos na ang tiya ko, kailan babalik si Shanshan? Bagamat nasa tabi niya si Su Qingzhou, hindi binalak ni Yefan na itago si Yefan. Bukod pa rito, alam na ni Su Qingzhou ang tungkol sa hindi maliwanag na relasyon niya kay Shu Lingshan, at pangalawa, sa harap ni Shu Minggayo, hindi maipakita ni Yefan ang labis na pananakot. Oo naman, hindi nagulat si Su Qingzhou na tinawag ni Yefan si Shu Lingshan kaya, kahit na siya ay walang ekspresyon, hindi siya nagtanong ng marami. Marahan na bamantong hininga si Shu Minggayo, ang pangatlong bagay na pumunta ako dito sa pagkakataong ito ay para sabihin sa iyo na walang planong bumalik si Lingshan. Ano?
Nagulat si Ye Fan, hindi na siya babalik sa Huahay. Tumanggo si Xu Mingyo at nag-abot ng sulat kay Ye Fan. Ang sulat na ito ay sulat kamay niya. Hayaan mong ibigay ko ito sa iyo. Pagkatapos mong basahin ito, natural mong mauunawaan. Sabi ni Xu Mingyo na may bahagyang komplikadong ekspresyon. Tiningnan ni Ye Fan ang simple at hindi mapagpanggap na sobra, na may nakasulat na mga salitang, initiated by Ye Fan personally. Si Ye Fan ay sumimangot at hindi umiwas dito. Pagkabukas ng sulat on the spot, nilabas niya ang sulat sa loob. Ye Fan. Nang makita mo ang liham na ito, wala na ako sa Huahay, ni sa bahay ni Xu sa Socheng. Hindi naman sa Zia. Alam kong biglaan ito, pero sa totoo lang, matagal ko na itong iniisip sa puso ko. Dahil sa nangyari kamakailan, nagpasya ako at gumawa ng ganoong desisyon. Simula nung nakilala kita lagi mo na akong napapahanga. Ang iyong kung fu at ang iyong mga koneksyon ay nagparamdam sa akin na mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng aking sarili at sa iyo. Kahit matagal na tayong hindi magkakilala, halos araw-araw kitang nakikita sa kumpanya. Kapag na-curious ang isang babae sa isang lalaki, hindi malayong mahulog ang loob niya sa lalaking ito. I am very happy that you are willing to like me, but I know very well that in your heart, I am only a very small part. Hindi ako kasing ganda at katalinuhan ni Pangulong Su, at hindi ako kasing bait at kabaitan ni Sister Yue Ying. Ang mas magaling lang ako sa kanila ay may alam akong konting kung fu, pero sayo, walang kabuluhan. Sa pagkakataong ito, nagdala ka ng Tai Chi para sa aming pamilyang Shu. Tuwang-tuwa ang mga matatanda sa pamilya. Pinuri rin nila ako at nakahanap ng isang mabuting tao, na nagdulot ng malaking benepisyo sa pamilya. Ngunit ano ang mahalaga sa akin? Wala akong pakialam kung ano ang dadalhin mo sa pamilya Shu, at wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng mga elder ng pamilya tungkol sa relasyon natin. Ang mahalaga sa akin ay kung kwalipikado ba akong makasama ka. Hindi ko alam kung sino ka at anong background mo, pero alam na alam ko na walang pagkukulang sa mga babaeng katulad ko sa paligid mo, kaya kahit umalis ako, hindi ka dapat masyadong malungkot. Plano kong i-exercise muli ang sarili ko para lumakas ang sarili ko, kahit papano ay pigilan ang sarili ko sa pagiging mababa dahil sa malaking agwat sa pagitan mo at sa akin. Hanggang isang araw, mayroon akong sapat na pagtitiwala na kaya kong tumayo muli sa iyong harapan, at pagkatapos. Sana ay hindi mo ako nakalimutan. Salamat kay President Su para sa akin, salamat sa kanyang pagbibigay sa akin ng mainit na tahanan noong ako ay malungkot at walang magawa. Kayamanan. Lingshan. Kabanata 0442 Mawalan ng mangkok. 0442. Hindi tinakpan ni Ye Fan ang sulat, kaya nakikita rin ito ni Su Qingzhou sa gilid. Matapos basahin ito ng mabilis, medyo namumula ang mga mata ni Su Qingzhou, General Shu, saan pumunta si Lingshan? Umiling si Xu Mingyo, sa totoo lang, hindi ko talaga alam ko lang na dahil sa pagkawala ng mga tauhan ng Dragon Soul medyo malaki ito, kaya ang Dragon Soul ay pumipili ng mga natatanging sundalo sa buong Xia Kingdom. May military resume at strength si Lingshan, kaya dapat ay matagumpay siyang sumali sa Dragon Soul. Gayunpaman, ano ang kanyang gagawin, kung saan magsasanay o magsagawa ng mga gawain? Walang paraan para malaman ng ating militar. Kahit alam mo, hindi mo masasabi, di ba? Tinupi ni Ye Fan ang sulat at itinaas ang kanyang ulo. Tumanggo si Xu Mingyo, naniniwala ako na dinala ko ito dito, Ye Fan, sa palagay ko kung igagalang mo si Lingshan, dapat mong igalang ang kanyang pinili. Mapait na ngumiti si Ye Fan, ano pa ba ang magagawa ko, kahit napuntahan ko siya ngayon, wala nang iba kundi ang pagbibigay sa kanya ng mas stress. Hindi ko akalain na sa ginagawa ko ay hindi siya komportable. Napabuntong hininga si Xu Mingyo, aking sariling anak, alam ko sa sarili ko na hindi na mababago ang naisip niya. Kung hindi siya pupunta sa Huahay ng mag-isa at hindi babalik sa loob ng 3 taon. Alam din ito ni Ye Fan, kaya kahit na nag-aatubili siya at nanlulumo, hindi niya intensyon na pilitin na hanapin si Xu Lingshan. Tumayo si Xu Mingyo at sinabing, Ye Fan, Miss Su, may military affairs pa ako, kaya aalis na ako. May pagkakataon akong pumunta sa Socheng para maupo. Pagkatapos magsalita, hindi na masyadong nagsalita si Xu Mingyo, at umalis na lang ng ganito nang hindi nagpapalam. Ipinadala ito ni Ye Fan at Su Qingzhou. Sa sandaling umalis sila, naiwan si Ye Fan at Su Qingzhou sa opisina. Nakita ni Su Qingzhou na hawak ng lalaki ang sulat at mukhang nanlumo, at mahinang bamantong hininga, ang mga babae ay iba sa mga babae. Ang ilang mga batang babae ay maaaring payag, at ang mga maliliit na ibon ay nabubuhay ng mga lalaki. Ang ilang mga batang babae ay dapat magkaroon ng kanilang sariling mga karera, upang manalo ng kanilang sariling katayuan sa lipunan, at hindi gustong mamuhay ng mga lalaki. Lingshan, kabilang siya sa huling grupo, hindi niya gustong maging adornment, sa paligid ng mga lalaki, kaya dapat intindihin mo siya. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, at nakangiting nagtanong, So, Mrs., ikaw ba ang huli? Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, halika, gusto kong umasa sa iyo para sa lahat, ngunit ang bahay na tinitirhan mo at ang kotse na iyong minamaneho ay akin lang, paano ako makakaasa sa iyo?
Mukhang nahihiya si Yefan, at nahihiyang ngumiti, mukhang tama ka. Buti lumabas ka, magtatrabaho na ako. Pagkaalis ng mga bisita, naging mas malamig ang tono ni Su Qingzhou. Oo. Walang magawang bumangon si Fan Fan, alam din niyang malapit na ang katapusan ng taon, maraming gagawin ng kumpanya, kaya kailangan niyang umalis ng tahimik. Ngunit sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Su Qingzhou, sinagot ng babae ang telepono, at agad na tumalikod at sinabing, Yefan. Sandali. Anong problema? Nagtataka si Yefan. Nahanap nila si Tung Hozhen. Si Su Qingzhou ay nasa sabik. Dahil si Zishulin ay dumanas lamang ng pagsubok, ang usapin ng pagtulong kay Su Qingzhou na mahanap si Tung Hozhen ay ipinagpaliban. Ngunit ngayong umaga, sa wakas ay natagpuan na si Tung Hozhen, at sinabi ko kaagad sa kanya. Su Qingzhou. Nang makitang agad na kinuha ng babae ang coat at aalis na sana, hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga. Kung tutusin, mahigit 10 taon na siyang kamag-anak at napakaraming taon na siyang nagkasama noong bata pa siya. Kahit na si Tung Hozhen ay kalahati ng kaaway na pumatay sa kanyang ama, nararamdaman pa rin ni Su Qingzhou sa kanyang puso. May bakas ng pagmamahal sa kanya. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilasan mo at magmaneho. Nang makitang nakatayo si Yefan, nag-aalalang sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Yefan, hindi siya nag-aalala na hayaan si Su Qingzhou na puntahan si Tung Hozhen mag-isa, kaya agad siyang pumunta sa garahe. Makalipas ang halos 1 oras, dumating sina Yefan at Su Qingzhou sa isang lumang lugar sa kanluran ng lungsod. Nakaparada ang sasakyan sa gilid ng kalsada, at naglakad ang dalawa papunta sa kalsada. Napag-alaman nila na ang lugar ay puno ng maliliit na tindahan, iba't ibang noodle restaurant, maliliit na restaurant at grocery store. Karamihan sa kanila ay matatandang residente at ilang migranteng manggagawa na pumupunta para umupa ng mga bahay mula sa ibang lugar. Isang matalinong mukhang binata na naka-jacket ang mabilis na tumakbo palapit sa kanilang dalawa at sinabing may nakakapuri ng ngiti, Brother Fan at President Su, right? Oo, iyon ba ang tawag mo? Tanong ni Yefan. Yumuko ang binata at ngumiti, ang pangalan ko ay Mai, at ako ang munting tagapangasiwa ng Zishulin sa lugar na ito. Narinig ko ang tungkol sa iyong pangalan, kapatid na Fan. Ang paghanga ko sa iyo ay parang ilog na umaalon. Halika, Mai, nasaan si Tung Hozhen? Dalhin mo kami para hanapin siya. Nagmamadaling pinigilan ni Yefan ang lalaki. Nahihiyang tumango si Wit, iniunat ang kanyang kamay at sinabing, Brother Fan, President Su, sumama ka sa akin. Susundin ko ang kahilingan at hayaang titigan ito ng magkapatid pagkatapos kong mahanap ito, nang hindi ito iniistorbo. Nasaan si Tung Hozhen ngayon? Tanong ni Yefan. Nasa isang maliit na restaurant siya. Nagtaka si Su Qingzhou, restaurant. Gusto mo bang kumain? Hindi, mukhang naghahanap ng trabaho, tapos ang restaurant ay nagre-recruit ng mga tao, sabi ni Mai. Natigilan si Su Qingzhou, bakit siya pumunta dito para maghanap ng trabaho? Ngumiti si Yefan, asawa, sa tingin mo ba si Tung Hozhen pa rin ang dati niyang marangal na babae, isa na siyang itim na pamilya, ang sarap magkaroon ng trabaho. Natigilan si Su Qingzhou, sumilay ang kalungkutan sa kanyang mga mata, siguro marami siyang naranasan sa panahong ito. Sinundan ng dalawa si Mai at dumating sa pintuan ng isang farmhouse restaurant. Ang dalawang nakababatang kapatid ay nagkukunwaring naninigarilyo sa labas. Nang makita nilang paparating si Mai, lumapit silang dalawa para ibalita ang sitwasyon. Kuya Mai, nag-a-apply yung babaeng yun sa loob. Mukhang pinapasok siya ng amo at subukang maghugas ng pinggan o ano, hindi pa siya lumalabas sa kusina. Naghuhugas ng pinggan. Nagulat na sinabi ni Su Qingzhou, si Tung Hozhen ay hindi kailanman nahawakan ang kanyang mga daliri mula noong siya ay bata pa, at ang trabaho sa kusina ay hindi kasing ganda ng sa akin, hindi ba? Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, sabi ko sa iyo, wala siyang mapupuntahan, ngunit ano pa ang magagawa niya maliban sa kumagat ng bala? Lumingon si Mai at tinanong si Yefan, Kuya Fan, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tumingin si Yefan kay Su Qingzhou, asawa, nakapagdesisyon ka na ba? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag pumasok ako para makita siya ngayon. Huminga ng malalim si Su Qingzhou, nandito na ako, magkita tayo, kung gusto niya talagang magsimulang muli. Bilang tao, dapat ko siyang bigyan ng pagkakataon, kung katulad siya ng dati, susuko na ako. Bahagyang ngumiti si Yefan, habang magkasama, nalaman niyang bagaman walang awa si Su Qingzhou sa negosyo, ngunit mayroon akong medyo simple at mabait na kalikasan, at kung ilalagay ko ito sa mga ordinaryong tao, sa palagay ko ay hinding-hindi ko mapapatawad si Tung Hozhen sa buhay na ito. Pumasok ang dalawa sa maliit na restaurant na ito. Hindi pa oras ng hapunan, at walang mga customer. Pagpasok pa lang nila sa pinto ng kusina ay may narinig silang pasaway ng isang lalaki. Mabahong babae. Mawalan ng pera. Huwag isipin na lumabas ng walang pera. Pagkatapos ay dumating ang nagmamakaawang boses ni Tung Hozhen, itong kuya, wala talaga akong pera. Hinayaan mo akong magtrabaho dito, magtrabaho ako para kumita ng pera. Pera para sa iyo. Hindi ka man lang makapaghugas ng pinggan ng maayos, at kung mahulog ka sa dalawa, at anong uri ng trabaho ang gusto mong gawin? Ako. Sa susunod na lang.
Nadulas ko ang kamay ko, siguradong gagawin ko ng maayos, at hahayaan mo akong manatili dito, kakayanin ko ang hirap. Hehe. Ngumisi ang lalaki, sa tingin ko ay ayaw mo akong bayaran, manatili ka na lang sa akin ng isang gabi. Hahayaan kita dito. Manatili. Namatay ang aking matandang asawa noong nakaraang taon, sa palagay ko ay mukhang okay ka, paano ba naman? Iwan mo na lang sa akin. Kabanata 0443 Huwag dumating. 0443. Napabulala si Tunghozen, Kuya. Hindi. Huwag kang pumunta rito. Si Yefan at Su Qingzhou sa labas ng kusina ay nag-aalangan na pumasok, ngunit pagkatapos marinig ito, hindi napigilan ni Su Qingzhou. Nagmamadaling pumunta sa kusina. Hoy! Tumigil ka nga. Sa dirty kitchen, si Tunghozen ay ipinipilit sa isang maliit na sulok, at isang parisukat ang mukha na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may gagawin sa kanya. Sino ka? Lumabas ka. Mind your own business. Naghahanap ako ng mga trabahador. Lumingon ang lalaki at binigyan siya ng masamang tingin. Puno ng luha ang mukha ni Tunghozen at magulo ang buhok. Hindi niya masabi na isa siyang marangal na ginang na dating bossy, pero mas parang babaeng pulubi. Qingzhou. Nang inag si Tunghozen nang makita niya si Su Qingzhou, niyakap niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay sa kahihiyan, ibinaba ang kanyang katawan, at nagsimulang umiyak. Basa rin ang mga mata ni Su Qingzhou. Nang makita ang hitsura ni Tunghozen na ganito, mahirap magkaroon ng labis na puot sa kanyang puso. Napakahirap na ng buhay, kahit anong galit mo sa kanya, para saan pa kaya siya? Napabuntong hininga si Yefan at kumaway kay Mai na sumusunod sa likod. Naunawaan ni Wit, at agad na kinuha ang dalawang nakababatang kapatid, sumugod sa kusina, at puwersahang pinalabas ang may-ari ng restaurant. Ano ba, ilabas mo siya at saksakin mo. Naglakas loob tayong gumawa ng ganitong salot sa mga babae at kababayan sa site natin. Kuya Fan, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin. Sabi ng dibdib. Si Yefan ay walang oras para pansinin siya, pumunta siya sa kusina, at sinabi kay Tunghozen, hindi ko sinasadyang hanapin ka, ngunit ang aking asawa ay malambot ang puso, gusto kanyang makita muli, huwag ka na lang umiyak, ano sa palagay mo? Sabihin mo na, sabihin mo na. Nabulunan si Tunghozen at tumangala kay Su Qingzhou, Qingzhou, ako. Nagsisisi talaga ako, hindi ko dapat ginawang ganoon ang iyong ama, pasensya na. Oo. Naalala ni Su Qingzhou si Su Changping, na nagsakripisyo ng sarili para protektahan ang pamilyang Su, kinuyam ng mahigpit ang kanyang pink na kamao, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Napakabait ng tatay ko sayo, pero pinagtaksilan mo siya. Bago siya nagpakamatay, patay na ang puso niya, alam mo ba? Patuloy na tumanggaw si Tunghozen, alam ko. Kaya wala akong mukha na makita ka, kahit na gusto mong patayin ito, dapat. Kung papatayin kita at mabubuhay ang tatay ko, kung gayon maaari kong isaalang-alang ito, ngunit imposible iyon, kaya. Dapat mong panatilihin ang iyong sariling buhay, sa natitirang bahagi ng iyong buhay, alagaan ang iyong sarili. Magsisi tayo. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang bag at inihagis ito sa harap ni Tunghozen. Nakita ni Tunghozen ang Kat-Anji tanging susi na ito, natigil ang kanyang ekspresyon, at walang laman na itinaas ang kanyang ulo, Qingzhou. Ikaw. Bagaman wala kang kinalaman sa akin, sa mata ng mga tagalabas, ikaw ang aking madrasta. Hayaang makita ka ng mga tao na nagtatrabaho dito, o nakatira sa mga lansangan, at wala akong pakialam sa iyo, tiyak na makakasama ito sa aking reputasyon. Ibalik mo ang susi na ito, ang lumang bahay ay kulang ng taong responsable sa pang-araw-araw na paglilinis, gayon paman, ikaw ay nanirahan ako doon ng higit sa 20 taon, maaari kang pumunta doon upang maglinis sa hinaharap, babayaran kita ayon sa sweldo ng yaya, malamig na sabi ni Su Qingzhou. Kahit malamig ang mga salita ng babae, nang mahulog ang mga ito sa tenga ni Tunghozen, tuwang-tuwa siya. Malinaw na pumayag si Su Qingzhou na pauwiin siya. Noon lang niya ibinalik ang susi ng bahay na minsan ay pag-aari ng kanyang may bahay. Para sa Tunghozen ngayon, lahat ng pera, katayuan, at reputasyon ay walang kaugnayan. Gusto lang niya ng pagkain, isang mainit na kama, isang kanlungan mula sa hangin at ulan. Qingzhou, ikaw, pinapatawad mo na ba ako? Kaya mo ba talaga akong pauwiin? Napaluha si Tunghozen. Huwag kang magkakamali, nakatingin lang ako sa mukha ng namatay kong ama. Matapos sabihin ni Su Qingzhou na walang pakialam, tumalikod siya at naglakad palabas. Ngunit kahit na ganoon, nagpapasalamat na si Tunghozen at napaluha. Pagdating niya sa labas ng restaurant, huminga ng ilang hininga si Su Qingzhou para pakalmihin ang kanyang isip. Lumapit si Yefan sa babae at nakangiting sinabi, asawa, medyo hinahangaan kita. Sa mundong ito, kakaunti ang mga taong kasing bait mo. Bahagyang bamantong hininga si Su Qingzhou, sasabihin mo lang na tanga ako, hindi ko maintindihan kung bakit ako napakatanga. Haha, maraming magagandang bagay at magagandang desisyon ang magagawa lang ng mga taong hanggal. Ang katangahan ay minsan ay isang bihirang kalidad, hindi ganoon kadali. Kaya naman, gusto kita, asawa ko. Si Yefan ay napakatapat din.
Sa katunayan, pagkatapos ng mahabang panahon, ang hitsura, figura, at ugali ni Su Qingzhou, ang pagkahumaling sa kanya ay unti-unting nawala. Higit pa rito, ito ay isang bagay na nasa kaibuturan ng puso ni Su Qingzhou na lalong magugustuhan niya. Kung gusto mo lamang magpakasal sa isang bata at magandang asawa, kung gayon paano ang pagtanda ng magkasama? Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi, tumingin sa maamong mga mata ng lalaki, at ang kanyang puso ay puno ng tamis, sa wakas ay may magandang sinabi ka ngayon. Hindi nakaimik si Ye Fan, asawa, napakarami kong sinabi sa iyo ngayon para makagawa ng napakagandang pangungusap. Ano sa tingin mo? Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, tinawagan ko si Shanshan, at Shanshan, kaninang umaga. Shan, kung hindi ako magagalit sa iyo, sa tingin mo gaano ako kasaya? Napakamot si Ye Fan sa likod ng kanyang ulo na nahihiyang, hindi alam ni Shanshan kung saan pupunta o kung kailan kita makikita, kaya huwag na nating sabihin sa kanya. Talagang namimiss ni Su Qingzhou si Shu Lingshan. Kung tutusin, isa siya sa iilan niyang kaibigan. Bamantong hininga siya, sana maging ligtas si Lingshan. Ngumiti si Ye Fan at hindi nagsalita. Talagang gusto niyang puntahan si Shu Lingshan kaagad, ngunit sa pagkakataong iyon, ito ay masyadong kawalang galang sa pinili ni Shu Lingshan. Sa oras na ito, kinuha ni Mai ang dalawang nakababatang kapatid at tumakbo na may nakakabigay puri ng ngiti. Brother Fan, inalagaan namin ang walang hiyang lalaking iyon, mayroon ka pa bang ibang utos? Hindi, nagsumikap kang makahanap ng isang tao, salamat, nakangiting sabi ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay naglabas ng isang stack ng pulang 100 yuan na perang papel mula mismo sa kanyang bag, maaari mong kunin ang perang ito. Nagmamadaling kumaway si Mai, hindi. Maaaring patayin ako ng pera nina Kuya Fan at President Su. Huwag kang manggahas na hilingin ito. Ito ang dapat nating gawin. Tara, Kuya Fan, Presidente Su, manigong bagong taon. Manigong bagong taon. Falem. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na tumakas si Mai kasama ang mga tao, hindi nang ahas na magbayad ng kahit anong money take. Ngumisi si Su Qingzhou, kung ano, gusto ko lang silang pasalamatan. Tiningnan ni Ye Fan ang stack ng 10,000 bill sa kamay ng babae, at hindi niya napigil ang tumawa at umiyak, Miss, medyo matapang ang paraan ng pagtipong mo. Hindi sinang-ayunan ni Su Qingzhou at direktang inilagay ang pera sa bulsa ni Ye Fan. Kung ayaw nila, ibibigay ko sa iyo. Maganda ka naman itong mga araw na ito. Bibigyan pa kita ng baon. Hindi nakaimik si Ye Fan. Yung maliit na puting mukha na inalagaan. Kabanata 0444 kumain ng bunay. 0444 ang. Bumalik ang dalawa sa kotse at nagmaneho pabalik sa kumpanya. Sa sandaling umalis sila sa kalsada, may naisip si Su Qingzhou at sinabing, nga pala, naalala ko lang pagkatapos kong marinig silang nagsabi ng maligayang bagong taon, bisperas ba ng bagong taon ngayon? Binilang ni Ye Fan ang mga araw, tumanggo at sinabing, oo. Mrs., ano ang plano mo? Hindi ito bisperas ng bagong taon o trabaho, tama. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, at sinabi, ngayong gabi, bakit hindi ako pumunta at magluto, pagkatapos ay babalik tayo at isasama si Tita Jiang, at pagkatapos ay magkakasama tayo. Pumunta sa supermarket para bumili ng pagkain. Narinig ni Ye Fan na ang babae ay magluluto, iniisip ang tungkol sa kakilakilabot na karanasan, noong nakaraan, ang kanyang mukha ay tumigas, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumunot, matanda. Asawa, ikaw ay nagtatrabaho ng husto, bakit hindi mo hayaan si Tita Jiang Duyu? Bakit, ayaw mo bang kainin yung ginawa kong pagkain? Di ba sabi mo masarap yun last time? Medyo nalungkot si Su Qingzhou, at sumimangot, maaaring nagsinungaling ka sa akin noong nakaraan. Nagmamadaling umiling si Ye Fan na parang kalansing, paano magkakaroon? Sa tingin ko talaga masarap ang luto mo, Mrs. Natatakot akong nagsusumikap ka. Pagkatapos basahin ang mga class eco, ang aking pisikal na lakas at enerhiya ay bumuti ng gusto, ayos lang. Umaasang sinabi ni Su Qingzhou, hihilingin ko kay Tita Jiang na turuan ako ng ilang ulam ngayon. Ano ang gusto mong kainin, ipaalam sa akin. Makinig. Kinailangang mag-isip ng mabuti si Ye Fan, at sinabing, magprito ng vegetarian assortment, gumawa ng malamig na tofu, mani, steamed egg, at iba pa. Iyon lang. Nagtataka si Su Qingzhou, napakasimple mong kainin, ang ganitong uri ng ulam ay hindi talaga mahirap. Haha. Kamakailan lang ay pamayat ako at kumain ng mahina, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi siya pinansin ni Su Qingzhou, at nagsimulang mag-isip ng mabuti, at isinulat ang pagkain na gusto niyang bilhin sa memo sa kanyang telepono. Hindi siya mapipigilan ni Ye Fan kung gugustuhin niya, kaya hinayaan niya lang ang babae na ihagis ito ng mag-isa. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso. Alam niya na sinabi niya sa kanya ang totoo tungkol sa kanyang mga kasanayan sa pagluluto sa simula, ngunit sinabi niya ito ngayon, tiyak na magagalit ito kay Su Qingzhou. Bumalik sa kumpanya, walang magawa si Ye Fan, at naglaro pa rin si Mumumo online buong hapon. Naunawaan din ni Mumumo na kahit na gusto niyang gugulin ang bagong taon kasama si Ye Fan, tiyak na gustong umuwi ni Ye Fan, kaya hindi na siya humingi ng iba pa.
Lalong nakonsensya si Ye Fan tungkol sa hindi niya nagawang paggugol ng bagong taon kasama si Feng Yueying, kaya nagpadala siya kay Feng Yueying ng isang dosenang pulang sobre ng sunod-sunod, na nagpatawa at nagpaiyak kay Feng Yueying. Nalaman ni Ye Fan na talagang kawili-wili ang chat tool na ito. Sa totoo lang, si Feng Yueying, na maamo at mature, ay parang isang walang muwang na bata kapag nakikipag-chat sa mobile phone, na nagbibigay sa kanya ng ganap na kakaibang pakiramdam. Pagkatapos makaalis sa trabaho, magkasamang bumalik sina Ye Fan at Su Qingzuo sa Belo County, sinundo si Tia Jiang, at sabay na bumili ng gulay ang tatlo. Puno ng saya ang mukha ni Tita Jiang. Bihira kasi silang tatlo na lumabas para bumili ng pagkain. Pagdating sa supermarket, itinutulak ni Ye Fan ang cart, si Su Qingzuo at Tia Jiang ay naglalakad sa harap nila, nangunguha at nakikipagkwentuhan, nakikihalubilo sa maraming mamamayan na namimili ng mga grocery pagkatapos makaalis sa trabaho, napaka-leisure. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang babae ang lumapit, na nakakuha ng atensyon ni Ye Fan. Nay, bakit hindi ka bumili ng manok at umuwi ka? Sabi ng babaeng iyon, mata ko siya sa iyong nilagang manok. Silly boy, paano ka magluto ng chicken soup sa sobrang pagmamadali? Ang nakikipag-chat ay isang mag-ina, isang medyo may edad na lalaki at ang kanyang ina. Makatuwiran na ang matandang babae na ito ay dapat na higit sa 60 taong gulang, ngunit siya ay mukhang bata pa, kung titingnan ang kanyang mga 40, makikita mo na siya ay isang kagandahan noon. Ang napansin ni Ye Fan ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay naging ama ni Mumumo, si Mu Zuzong. Propesor mo, nagkataon lang, maagap na bati ni Ye Fan. Noon lamang ibinaling nina Su Qingzuo at Tita Jiang ang kanilang mga ulo upang tumingin. Nang makita si Mu Zuzong, tumanggo si Su Qingzuo, habang sinalubong ng mga mata ni Tia Jiang ang ina ni Mu Zuzong. Nang makita ni Tita Jiang ang matandang babae, nagkatinginan silang dalawa na blanko na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ye Fan, Miss Su, pumunta ka rin para bumili ng gulay. Laking gulat ni Mu Zuzong. Sa katayuan niya, bumili lang siya ng gulay para samahan ang kanyang ina. Gaya ng iniisip niya, si Su Qingzuo ay isang bilyonaryo. Imposibleng bumili ng sariling pagkain ang isang mayaman. Well, kahit na hindi bisperas ng bagong taon ngayon, bisperas din ng bagong taon. Plano kong gumawa ng makakain sa bahay, sabi ni Su Qingzuo. Napansin ni Ye Fan na si Tita Jiang at ang ina ni Mu Zuzong ay nagpahayag ng napakaraming masalimuot na emosyon sa kanilang mga mata. Tita Jiang, magkakilala ba kayo? Tanong ni Ye Fan. Napansin din ni Mu Zuzong na kakaiba ang ekspresyon ng kanyang ina, kaya nagtanong siya, Nay, ano ang problema mo? Mabilis nang umiti si Tita Jiang, itinatago ang kanyang kahihiyan, naku, matandang magkakilala na tayo, Narcissus, kaya maraming taon na kitang hindi nakikita, okay ka lang. Ngumiti din ng pilit si Mu Shuixian, Yuan, ayos lang ako, at hindi gaanong nagbago ang hitsura mo. Hindi naman, masyado nang luma para magmukhang maganda, nakangiting sabi ni Tita Jiang. Pagkasabi ng dalawang matandang babae ng ilang salita, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Medyo kakaiba ang eksena. Tita Jiang, paano mo nakilala ang matandang babae na ito? Isa ka bang matandang kaibigan? Tanong ni Su Qingzuo. Oo, ginawa ko ito nang magkasama sa pamilyang Su noon, ngunit pagkatapos na lumabas ang Narcissus, hindi ko na ito nakitang muli. Pilit nang umiti si Tita Jiang. Nagtaka si Mu Zuzong, Nay, nagtatrabaho ka pa rin bilang isang katulong sa bahay ni Su. Bakit hindi ko ito narinig? Nagmamadaling sinabi ni Mu Shuixian, hindi na magtatagal, huwag na nating banggitin. Fair na, nasa bahay pa ang mahal kong apo. Naghihintay ng hapunan. Nang makitang ang matanda ay halatang may itinatago, nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzuo, at maging si Mu Zuzong ay naramdaman na may isang bagay na misteryoso, ngunit hindi siya nagtanong ng marami. Tumanggo at ngumiti sina Mu Shuixian at Tita Jiang, pagkatapos ay nagpaalam at naghiwalay. Tita Jiang, ginawa ba ito ni tita mo sa bahay namin dati? Bago ako pumunta sa bahay ni Su. Tanong ni Su Qingzuo. Well, oo, maaga akong umalis, sagot ni Tita Jiang. Kakaiba talaga, bakit ang propesor mo na ito ay sumunod sa apelyido ng kanyang ina? Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Nagtanong si Tita Jiang na may komplikadong mga mata, Ye Fan, Miss, alam mo ba iyon mister mo? Oo, siya ay isang sikat na music hero sa China, at ang kanyang anak na babae ay gumagawa din ng musika. Huling beses na sumama ako kay Ye Fan. Ito ay ang kompetisyon ng piano ng kanyang anak na babae, sabi ni Su Qingzuo. Si Tita Jiang ay nagbigay ng, oh, pagkatapos ay huminto sandali, pagkatapos ay ngumiti, tara na, tayo na at tingnan natin kung may sariwa at masarap na isda. Kasabay nito, si Mu Shuixian sa kabilang panig ay same time na nakipag-usap kay Mu Zuzong. Anak, huwag kang makihalubilo sa Miss Su na iyon sa hinaharap, sabi ni Mu Shuixian. Nay, ano ang problema mo? Wala akong masyadong pakikisalamuha kay President Su, at dahil sa asawa niyang si Ye Fan kaya ako naging pamilyar kay Mumo. Kakaibang sinabi ni Mu Zuzong, Nay, ano ang nararamdaman ko? May tinatago ka ba sa akin? Ano ang magagawa ko? Huwag nang magtanong pa, sa madaling salita,
makinig ka lang sa ina, mahigpit na sabi ni Mu Shuixian. Walang magawa si Mu Zuzong. Maagang umalis ang kanyang ama at palaging pinalaki ng kanyang ina. Siyempre, hindi siya naglakas loob na sumalungat sa mga salita ng kanyang ina, at patuloy siyang nagsasabi ng oo. Kabanata 0445 Grocery Shopping 0445. Matapos makilala ni Tia Jiang si Mu Shuixian, medyo naging absent-minded siya. Si Ye Fan at Su Qingzhou ay namili at bumili ng isang bangkus ng mga gulay, karamihan sa mga ito ay random na pinili ni Su Qingzhou mismo. Noong mag-check out na ako, nakasalubong ko ulit ang isang kakilala, at medyo napahiya si Ye Fan. Ang magandang babae na may dalang shopping bag at nakasuot ng OL na damit ay si Feng Yueying na dumating din para bumili ng pagkain pagkatapos ng trabaho. Ate, bakit ka nandito para bumili ng pagkain? Medyo nagulat si Su Qingzhou. Nang makita sina Ye Fan at Su Qingzhou, nagpakita rin si Feng Yueying ng bakas ng kaba sa kanyang mukha. Ako lang. Nagkataon lang. Nakaramdam ng guilt si Ye Fan nang makita niya ang babaeng may dalang shopping bag na mag-isa, isa siyang masayang pamilya, ngunit nag-iisa si Feng Yueying sa Huahay, nakatira sa ganoon kalaking villa, tiyak na malungkot siya. Pinadalhan ko siya ng ilang pulang sobre sa WeChat. Bagamat tuwang-tuwa ang babae, anong problema ang malulutas nito? Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin at umakyat upang kunin ang shopping bag ni Feng Yueying at ilagay ito sa kanyang shopping cart. Ye Fan, anong ginagawa mo? Natarante si Feng Yueying. Dahil dito ka nakatira, sabay tayong kumain ng madalas sa hinaharap. Aayusin ko ang bayarin para sa bag ng gulay na ito. Ikaw, Xiaoshu at Tita Jiang ay dapat munang lumabas. Sabay tayong magdiwang ng bagong taon ngayong gabi, nakangiting sabi ni Ye Fan. Narinig ito ni Feng Yueying, ang kanyang mukha ay medyo nataranta, ngunit ang kanyang puso ay mainit. Kakaibang sinabi ni Su Qingzhou, Sister, dito ka nakatira. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Ye Fan, nakilala niya noon ang mga subordinate ni Song Xinghe at muntik nang mapatay, kaya dinala ko siya sa malapit. Isang villa. Natakot din si Feng Yueying sa hindi pagkakaunawaan ni Su Qingzhou, at sinabing, Mr. Su, kagagaling ko lang dito, at wala akong oras para sabihin sa iyo. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikislap, at sinabi niya na may kaunting takot, kaya nga, sa kabutihang palad, Senior Sister, ayos ka na, kaya oras na para manirahan sa ibang lugar. I see, pagkatapos ay maaari kang pumunta sa aking bahay para sa hapunan. Oo, Miss Feng, magsama-sama tayo, magsaya tayo. Maganda rin ang impresyon ni Tita Jiang kay Feng Yueying. Hindi pa rin ang ahas si Feng Yueying pero hindi ito angkop. What's wrong? We've known each other for so many years. As for this guy, ang dami kong dapat sabihin sa'yo, Senior Sister. Hindi ko pa rin alam kung anong klase kang tao. Binigyan ni Su Qingzhou ng puting tingin si Ye Fan, at nagpatuloy, bukod dito, magluluto ako ngayon, Senior Sister, bigyan mo ako ng mukha, hindi ba sobra? President Su, Chef. Nagulat si Feng Yueying. Paano ito? Hindi ko pa ito nakikita noon, sinimulan ko lang itong pag-aralan, ngunit mukhang ayos na ito, may kumpiyansang sabi ni Su Qingzhou. Napangiti si Feng Yueying, nang makitang hindi talaga galit si Su Qingzhou, gamaan ang pakiramdam niya, tumango at sinabing, Mr. Su, napakatalino mo, syempre hindi masyadong mahirap magluto. Nang makitang ang dalawang babae ay malayang nag-uusap at nagtatawanan, nabuhayan si Ye Fan at pumunta sa linya para tingnan. Pag-uwi nila, agad na pumunta sina Tita Jiang at Su Qingzhou sa kusina para maging abala. Si Feng Yueying ay orihinal na panauhin, ngunit ang pag-upo sa sala at pag-iisa kasama si Ye Fan ay hindi tama, kaya pumunta rin sila sa kusina upang tumulong. Si Feng Yueying ay isang magaling na magluto, kaya natural na madali siyang makapasok at gumawa ng ilang gawaing paghahanda, na ginawang puno ng papuri si Tia Jiang. Ate, madalas ka bang magluto? Depende kung gaano ka sanay. Natuto ka ba? Naiinggit na sabi ni Su Qingzhou habang pinapanood si Feng Yueying na mabilis na naghiwa ng mga hiwa ng labanos. Nahiya si Feng Yueying, Mr. Su, mangyaring huwag sabihin iyan, nabubuhay akong mag-isa, at paminsan-minsan ay may ginagawa, wala lang. Oh! Tama, pagkatapos gawin ito ng mahabang panahon, nagiging perpekto ang pagsasanay. Nakahanap ng dahilan si Su Qingzhou para sa kanyang sarili, kaya wala siyang masyadong pakialam. Tiningnan ni Feng Yueying ang mga sangkap at nagtanong, Tita Jiang, ano ang gagawin mo sa karne at manok na ito? Ngumiti si Tita Jiang at sinabing, Miss Feng, gagawa ka ba ng nilagang baboy o dampo na baboy? Alinmang paraan, manok. Kung huli na ang nilagang, iprito na lang at kainin. Pagkatapos ay ang nilagang baboy, ang piniritong chicken nuggets, at ang baboy ng dampo ay mabagal, nakangiting sabi ni Feng Yueying. Tuwang-tuwang tumango si Tita Jiang, Miss Feng, kaya mo yan, tapos tatamad-tamad ako ngayon, at ginawa mo rin itong sea bass. Okay, dapat kang magpahinga, steamed o scallion oil. Steamed, gusto ni Miss na maging magaan, sabi ni Tita Jiang. Mabilis na tumugon si Feng Yueying at nagsimulang maging abala. Si Su Qingzhou sa gilid ay nagpout, Tita Jiang, hindi mo magagawa ang lahat para sa Senior Sister, gagawin ko rin. Hehe,
Miss, nagsisimula ka palang matuto, bawasan mo ang ginagawa mo at sanayin ang iyong mga kakayahan. Nakangiting sabi ni Tita Jiang, at lumabas ng kusina. Si Yefan ay nakaupo sa sala, binabantayan ang nangyayari sa kusina. Nang marinig ang mga salita ni Tita Jiang, hindi niya napigil ang umiyak at tumawa. Tila natakot din si Tita Jiang na masira ang lahat ng ulam sa mesa. Lumapit si Tita Jiang sa sala at nakangiting sinabi, makakatulong lang ako dito, manood ka na lang mamaya. Mapait na ngumiti si Yefan, Tita Jiang, gaano kalaki ang pinagkakaabalahan mo? Tumango si Tita Jiang, parang may iniisip, tahimik siyang naglakad papunta sa kwarto. Nang halos mag-alas 8 na ng gabi, sa wakas ay lumabas ang isang lamesa ng mga ulam. Slacker, masarap kumain, alam kong nanunood ng TV, at hindi ako sasama para makipag-away. Binati ni Su Qingzhou si Yefan. Ngumiti si Yefan at sinabing, nagsumikap ang dalawang dilag, nandito ako. Kapag siya lumapit sa mesa at tinignan ang mga pagkaing nasa mesa, kitang-kita niya ang pagkakaiba. May ilang nilagang baboy, pritong manok, at iba pa. Mukhang masarap at kaakit-akit ang mga ito, ngunit ang ilang mga piniritong gulay ay maaaring nasunog o malambot, at ang mga ito ay parang pinangyarihan ng isang aksidente sa sasakyan. Napagtanto din ni Su Qingzhou na ang pagkaing niluto niya ay hindi masyadong maganda, at sinabing, mukhang pangit, kung tutuusin, hindi ko ito madalas lutuin, hindi mahalaga kung ayaw kong kainin ito. Nagmamadaling sinabi ni Yefan, paano ito? Sa tingin ko ay maganda ito, gusto ko lang ang luto, mas mabango ito kapag nasusunog. Pagkasabi niyan, kinuha ni Yefan ang isang piraso ng leek egg at inilagay ito sa kanyang bibig. Ang dila ni Yefan ay tila inaatake ng isang piraso ng asin, at pagkatapos ay sumabog ang isang pinaso na mapait na lasa. Ang lasa na ito ay naging sanhi ng hindi natural na pag-freeze ng ekspresyon ni Yefan. Gayunpaman, sinakmal pa rin ito ni Yefan. Masarap ba? Tanong ni Su Qingzhou. Gustong sabihin ni Yefan na, masarap, ngunit nakonsensya pa rin siya at sinabing, ayos lang, makakain ka na. Kalokohan, hindi ito pwedeng kainin, maituturing pa ba itong ulam? Dumampot si Su Qingzhou ng isang piraso ng manok at tinikman ito, at pagkatapos ay bumulalas, ate, napakahusay at masarap na ginawa mo, paano mo ito nagawa, ang manok na ito ang lasa ay tumagos sa loob. Nakangiting sabi ni Feng Yueying, medyo inasnan, walang espesyal. Sinabi ni Su Qingzhou, maaari mo ring subukan ang ginawa ko. Tumango si Feng Yueying, nang hindi nag-iisip, kumuha siya ng asparagus at inilagay ito sa kanyang bibig. Hindi nagtagal, tahimik na kinuha ni Feng Yueying ang baso ng tubig, humigop, at pilit na ngumiti, masarap din ang luto ni Mr. Su. Halos umiyak si Yefan, ito ay talagang patoto ng pagkakaibigan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.